Ako si Maria at ito ang aking kwento. Dimitri's POV. Ramdam kong panginginig ng buong katawan ni Tiffany habang yakap ko. Talagang natakot ito. Dahil sa ginawa ni Rico, humanda talaga sa akin ang lalaking yan. Hindi ko talaga mapapalagpas lahat ng mga kawalang hiyaan na ginawa niya. Magbabayad siya. Shh! Tahan na sweetheart, nandito na ako. Hindi ko hayaan na mangyari ulit ito sa'yo. Wika ko sa kanya habang hawak ko magkabilaan niyang pisngi. Pinilit kong titigan niya ako para iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Naligtas na siya sa kahit na anong panganib mula sa mga kamay ni Rico. Natatakot ako. Akala ko talaga katapusan ko na eh. Umiyak na wika nito. Kaagad naman akong umiling. Hindi ko mapapayagan na may masamang mangyari sa'yo. Hayaan mo, pagdudusahan ng Rico na yan lahat ng mga kalapastangan na ginawa niya, sagot ko. Lalo naman itong napaiyak kaya mahigpit ko itong muling niyakap. Kung pwede nga lang na akuin ko na lang ang trauma na nararamdaman niya ngayon, ginawa ko na sana. Ayos lang kung ako maghirap eh. Huwag na siya dahil kotang-kota na siya sa lahat ng mga pasakit sa buhay. Nasa punto ng buhay ko na gusto kong iparamdam sa kanya. Ang lahat ng mabubuting bagay, maging masaya lang siya. Gusto kong makalimutan niya lahat ng mga mapapait na alaala. Pero sa ginawa ni Rico ngayon, lalo lang nitong dinagdagan ang trauma na naranasan ni Tiffany sa buhay niya. Ang sarap sanang balian ng buto ni Rico na ito. Pero kailangan ko mapagkahinahon. Everything is under control. At alam ko hindi papayag ang mga Vito na hindi mabibigyan ng katarungan ng nangyari ngayon kay Tiffany. Anong ginawa mo sa anak ko? Pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang hindi na iba sa pamilya ko. Dahil anak ka ng kaibigan ko pero bakit mo nagawang ganituhin si Tiffany? Narinig kong galit na sigaw ni Papa Fergus. Kanina pa ito paroon at parito habang bakas ang galit sa kanyang mukha. Tumigil pa ito sa nakabulagtang sa Rico at sinipa ng malakas sa tiyan. Napadaing naman ito sa sakit habang habol ng paghinga. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Pareho siguro kami ni Papa Fergus na nararamdaman at tiniisip. Kung pwede lang pumatay ng mga tao, kanino ko pa sana ginawa. Pero ayaw ko pangunahan ng batas at lalong ayaw ko magdulot ng dagdag na trauma kay Tiffany. Tito, sorry po. Mamahal ko siya, mahal ko. Hindi na natuloy pa ang sasabihin nito na muli itong sipain ni Papa Fergus. Muling napadaing si Rico dahil sa matinding sakit. Hindi ko na kailangan pang paliwanag mo. Nagawa mo saktan at bastusin ang anak ko. Kung hindi ka lang anak ng kaibigan ko, pinatay na kita. Galit na muling sigaw ni Papa Fergus. Naramdaman ko naman ang pagkalas ni Tiffany sa pagkakayakap ko, kaya napatitig ako sa kanya. Medyo kumalma na ito pero bakas pa rin ang takot sa mga mata niya habang pasulyap-sulyap kay Rico. Pa, gusto niya akong gawan ng masama kanina. Mabuti na lang at dumating po kayo. Gusto ko mapagbayaran niya lahat ng pagkakamali niya. Gusto ko siyang makulong. Umiiyak pa rin na wika ni Tiffany. Nakahawak ito sa akin pero ramdam ko pa rin ang panginginig ng kamay niya. Hindi ko din kayang titigan ang pasa sa pisngi niya. Dumating na din ang mga security guard ng kumpanya. Binalita nila kay Papa Fergus na tumawag na raw sila ng mga pulis at on the way na raw. Napansin ko naman na parang nangihinang napaupo si Papa Fergus sa swivel chair habang bakas pa rin ang galit sa mga mata na nakatitig kay Rico na noon ay nangihinang pilit na bumabangon. Huwag mo nang pilitin pa na bumangon dahil parating ng ama mo. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa mo kay Tiffany. Kaya damay-damay na. Simula ngayong araw, ititigil ko na suporta na ibinibigay ko sa kumpanya nyo. Puputulin ko na din ng kahit na anong ugnay ng pamilya ko sa pamilya nyo. Wika ni Papa Fergus na kaagad na nagpaangat ng mukha ni Rico. Magang-maga ang mukha nito pero never ako nakaramdam ng awa sa kanya. Hindi nga siya naawa kay Tiffany kanina eh. Gusto niya nang gawa ng kahalayan. Nagawa niya pang saktan, patunay ditong pasasapisngi ng babaeng pinakamamahal ko. Kung wala lang siguro sa paligid si Papa Fergus, baka kanina ko pa pinatay ang rapist na yan. Mataas ang paggalang ko kay Mr. Vito, kaya ayaw ko maging marahas sa harap niya hanggat maaari. Mabilis na lumipas ang oras, kahit papaano, napansin ko medyo kalmado na si Tiffany, pero napansin ko rin na iniiwas nitong tingin kay Rico. Halos sabay na din na dumating ang mga pulis, pati na din ang ama ni Rico, at halos lumuhod pa ito sa harap ni Papa Fergus, mapatawad lang ang anak niya. Talo-talo na tayo, naging magkaibigan tayo sa mahabang panahon, pero mas mahalaga sa akin ang kapakanan ng anak ko. May kasalanan na gawang anak mo,
kaya dapat lang napagbayaran niya yun. Malamig ang boses na sagot ni Papa Fergus sa ama ni Rico. Kita kong pagkadismaya sa mga mata ng ama ni Rico habang sinusundan ng tingin ng anak na nakaposas na Tiffany's POV. Laking pasalamat ko dahil hindi nagtagumpay si Rico sa balak niyang pangahalay sa akin. Mabuti na lang at dumating si Papa at Dimitri. Sa tamang oras ko hindi baka kung ano na naman ang nangyari sa akin. Baka habang buhay kong kamuhian si Rico dahil sa kabaliwan niyang ginawa. Baka tuluyan din ako masiraan ng bait dahil hindi ko talaga matanggap na may ibang lalaking bababoy sa katawan ko. Pa, kailangan na munang madala ni Tiffany sa ospital. Kailangan matingnan na doktor ang pasa niya. Narinig kong wika ni Dimitri. Wala sa sarili na patitig ako sa kanya at hindi nakaligtas sa paningin ko ang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Para namang may kung anong bagay na biglang humaplos sa puso ko. Ramdam ko sa mga kilos at titig ni Dimitri na mahal niya nga ako. Malaki ang utang na loob ko sa kanya ngayong araw kaya naman dapat lang napakisamahan ko siya ng maayos. Isa pa, mukhang palagay na din ang loob niya sa ama ko. Dahil papa na din ang kanyang tawag. Mabuti pa nga siguro, mauna na ako sa inyo sa presinto. Kailangang masampahan ng kaso sa Rico para tuluyan na siyang makaluboso. Seryosong sagot ni papa. Natigilan naman ako lalo na noong naalala ko mukha kanina ng ama ni Rico na si Tito Manuel. Grabe ang pagmamakaawa niya kanina kay papa na huwag ipakulong ang anak niya at siya na daw ang bahalang kakastigo. Pero nanindigan si papa, hindi birong ginawa sa akin ni Rico at kailangan niya talaga yung pagbayaran. Mabilis na lumipas ang mga sumunod na sandali. Kagad nga akong dinala ni Dimitri sa ospital para ipa-check up. At kahit makailang ulit ko na tong sinabihan na ayos lang ako, hindi pa rin siya nakikinig. Mas maigi na daw na matingnan na pasa ako ng mga eksperto para hindi siya mag-alala. Pasalang naman ang meron ako at gagaling din ito sa pagdaan ng mga araw. Ang importante lang naman sa akin ay ligtas ako sa mga kamay ni Rico. Pero dahil gusto talaga ni Dimitri na patingnan ako sa doktor ay wala na akong nagawa pa kung hindi ang magpaubaya na lang. Alam kong sa mga sandaling ito hindi siya papayag na hindi masunod ang gusto niya. Pagkagaling sa ospital, kaagad na akong diniretso ni Dimitri sa mansyon. Kailangan ko na munang magpahinga at i-relax ang sarili ko. Sa sobrang dami nang nangyari ngayong araw, parang gusto ko nga munang magmuni-muni at magkulong ng kwarto. Gusto ko makapag-isip na muna. Sa totoo lang, nagdadalawang isip ako kung tuluyan ko bang sasampahan ng kaso si Rico. Naawa kasi ako sa kanyang mga magulang. Baka nga siguro mahal niya lang talaga ako kaya niya nagawa ang kabaliwan na yon. Pero kahit na, nakakatakot pa rin isipin na baka muli niyang ulitin iyon kung sakaling hindi ko siya ipapakulong. Tiffany, huwag mo nang isipin ang mga nangyari. Ayos na't hindi ko nahayaan pa na maulit yon. Promise. Narinig kong wika ni Dimitri, ang kanyang personal driver ang nagdadrive ng kotse. Kaya magkatabi kaming dalawa ni Dimitri dito sa hulihang bahagi ng sasakyan habang tinatahak namin ang daan pauwi ng mansyon. Pinipisan niya din ang palad ko kaya kahit papaano nakakaramdam ako ng kapanatagan ng kalooban. Thank you nga pala kanina ha. Mabuti na lang at dumating kayo kagad bago isinakatuparan ni Rico ang masama niyang balak sa akin. Sobrang nakakatakot talaga siya kanina. Parang ibang Rico ng kaharap ko eh. Pagsusumbong ko sa kanya, kaagad ko namang naramdaman ang pagkabig nito sa akin. Isinandal niya ako sa kanyang dibdib kaya hinayaan ko na lang. Gusto ko din namang mai-comfort niya ako eh. Gusto kong umamot ng kahit konting lakas mula sa kanya. Pagdating ng mansyon, ang nag-aalalang mukha ni Mama Crisalda ang kaagad na sumalubong sa amin. Pagkababa ko pa lang ng kotse, naiiyak na ako nitong niyakap. Hindi ko naman mapigilan ang muling maluha. Ayos ka lang ba anak? Walang hiyang lalaking yun. Sinasabi ko na nga ba't may tinatagong kademonyohan ang taong yun eh. Sa kabila ng mga tulong na ibinigay ng ama mo sa kanila, nagawa ka pa talaga niya gawa ng masama. Mga walang utang na loob. Galit na sambit ni Mama. Ma, tama na yan. Baka tumaas ang dugo niyo. Nakakulong na po si Rico at ayos lang naman po ako. Hayaan na natin ang batas ang magparusa sa kanya. Sagot ko naman. Yes, tama si Tiffany ma. Relax lang po kayo. Ayos na po siya. Natignan na siya ng doktor kanina at maliban sa pasa, wala namang malubhang epekto sa kanyang nangyari kanina. Kailangan lang po niyang magpahinga at obserbahan sa mga susunod na araw. Sagot naman ni Dimitri. Kaagad namang napatango si Mama. Kung ganun, maraming salamat sa iyo iho. Mabuti na lang at hindi ka nahuli ng dating ng opisina. Dahil kung sakaling na isa katuparan ni Rico na yon ang kahalayang ginawa niya kay Tiffany. Baka mapatay ko siya. Nanggigigil na sagot ni Mama. Ma naman, tama na yan. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Ang init kaya dito. Sagot ko naman.
Sige po ma, Tiffany, aalis na muna ako. Susundan ko lang po si Papa sa presinto. Hinatid ko lang po talaga si Tiffany dito para makapagpahinga po muna siya. Pamamaalam naman ni Dimitri, hinawakan pa ako nito sa kamay sabay halik sa aking noo bago nagmamadaling bumalik sa nakaparadang kotse. Inihatid lang ako ni Mama dito sa kwarto ko at kaagad na din itong nagpaalam para daw makapagpahinga na muna ako. Nagbihis lang ako bago ako nagmadaling nahiga ng kama para makatulog na muna. Masyadong maraming nangyari ngayong araw at kailangan ko talaga munang i-relax ang isipan ko. Mamaya ko napupuntahan ng kambal pagkagising ko. Dahil sa pagod at sa dami na nangyari kanina, kaagad naman ako nakatulog. Nagising ako na medyo madilim ng paligid, tanging ang malamlam na liwanag mula sa lampshade ang naging ilaw ng buong kwarto. Dahan-dahan akong bumangon at kaagad na nag-inat, kahit papaano gumaan ang pakaramdam ko dahil nakatulog ako ng medyo mahaba. Akmang bababa na ako ng kama nang mapansin ko nakapatong na flower bouquet sa gilid ng kama ko. Kaagad ko yung inabot at kunot noong tinitigan ng mga bulaklak. May nakita akong maliit na jewelry box at maliit na card. Kinuha kong card at kaagad na binasang mensahe. Kaagad na gumuhit ang matamis na ngiti sa labi ko nang mabasa kong pangalan ni Dimitri sa card. Ano kaya nakain ng taong yun? Bakit kaya naisipan niya akong bigyan ng bulaklak? Kayong hindi niya naman ito ginagawa dati. Kapag lumalabas to ng bansa noon, bags or alas lang pasalubong nito sa akin. Pero hindi kasamang bulaklak. Hindi naman ako materialistic na tao pero iningatan ko pa rin ang mga regalong yun. Kaya lang, lahat ng mga regalong yun ay niiwan ko rin sa bahay namin sa Visayas. At ang iba naman ay nasa bahay namin dati, dito sa Metro Manila. Hindi ko alam kung makukuha ko pa ba yun. Sinamyo ko munang halimuyak ng bulaklak bago kinuhang maliit na jewelry box. Nagulat pa ako ng pagkabukas ko noon ay kaagad na tumambad sa mga mata ko ang isang set ng jewelry. Sa mga bato pa lang, alam ko mamahalin na ito. Hindi ako makapaniwalang sinipat ang tingin ng regalong mula kay Dimitri. Sa totoo lang, hindi ako mahilig sa mga alahas pero dahil galing ito sa kanya, gusto ko tuloy gamitin. Kaagad akong bumaba ng kama habang bitbit ang box ng jewelry. Binuksan ko na muna ang mga ilaw ng kwarto para mas lumiwanag ang paligid. Kaagad akong tumapat sa vanity mirror at sinuot ang kwintas. Hindi ko maiwasang mapangiti na mapansin ko kung gaano to kaganda. Parang ayaw ko na tuloy hubarin. Ang ganda kasi talaga kaya naman hinayaan ko na lang na muna sa laig kong kwintas at sinara ang jewelry box at nilagay sa isang tabi. Saka ko na lang siguro itatago, sakto naman dahil ilang saglit lang may narinig na ako mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Kaagad ako naglakad patungong pintuan at hindi na ako nagbulat na mapagbuksan kong isang kasambahay. Sinabi nito na pinapacheck daw ni Mama kung gising na ako dahil maya-maya lang ikakain na kami ng dinner. Pagkaalis ni Manang, kaagad na akong pumasok ng banyo para maglinis ng katawan. Nagpalit lang ako ng komportableng damit at nagmamadali ng lumabas ng kwarto at diretso ako sa nursery room para silipin ang kambal. Nagtaka pa nga ako dahil palapit pa lang ako sa pintuan ng nursery room. Narinig ko ng malakas na tawanan ng mga bata. Napabilis tuloy ako ng hakbang at nagulat pa ako dahil naabutan ko si Dimitri at ang mga anak namin na abala sa paglalaro. Nakasakay ang kambal sa likuran ni Dimitri habang panay hagikikan ng mga bata. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti dahil kahit na may aircon dito sa loob ng nursery room, hindi nakaligtas sa paningin ko na tagaktak na pawis ni Dimitri sa kanyang noo. Tumikim ako ng malakas para makuha ang kanilang atensyon at hindi naman ako nabigo. Kaagad na nagsipagbabaan ng kambal sa likuran ng kanilang daddy nang mapansin nilang presensya ko at naguunahan na makalapit sa akin. O dahan-dahan lang. Baka mamaya madapa kayo, sambit ko't kaagad silang sinalubong. Umupo ako para pumantay ang taas ko sa tangkad nila at isa-isang hinalikan sa pisngi. I love you, Mommy! Sabay pa ng wika ng dalawa. Buong tamis ko silang nginitian bago ako sumagot. Mahal din kayo ng Mommy, bigas ko habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa dalawa. Para talaga silang pinagbiyak na bunga, mabuti na lang at magkaiba sila ng gender. Kung hindi mahirapan talagang kahit na sinong kilalanin silang dalawa dahil magkamukha talaga. Paano naman si Daddy? Don't tell me na hindi niya ako love. Nagulat pa ako dahil bigla din namang sumabat si Dimitri. Kunwaring hindi ko siya napapansin at tinuon ko lang ang buo kong atensyon sa mga bata. Nagulat pa ako dahil kaagad itong lumapit sa kambal at kinausap. Uwi na ako babies. Hindi yata ako love ng mami niyo eh. Hindi niya ako kiss gaya niyo. Wika pa nito nagtatampong boses, hindi ko namang maiwasang mapa-ismid
Talagang idinami niya pang mga bata sa kalokohan na naisip niya para lang pansinin ko siya. No, mommy, kiss daddy. Wika ni Lucia Vera na kagad kong ikinagulat. Hindi ko talaga akalaing lalabas sa bibig niyang katagang iyon. Nagdududa tuloy akong napatitig kay Dimitri. Yes, kiss daddy, wika naman ni Lucio Chris. Parang gusto ko tuloy kutusan ng Dimitri na to, lalo ng dahan-dahang lumapad ang ngiti nito sa labi. Para itong nanalo sa pustahan na hindi ko maintindihan. Mga babies, kanino niyo ba nalaman ng mga kiss-kiss na yan? Sagot ko naman. No, kiss daddy, cry-cry na kami, muling sabat ni Lucia. Hindi ko maiwasang mapangiwi, lalo nang mapansin kong inumpisahan nitong kusutin ng mga mata. Kaagad kong hinawakan ang kamay nito't nginitian. Okay fine, ikikis ko ng daddy niyo. Don't cry na baby. Sagot ko naman at muling tinuon ang atensyon kay Dimitri. Talagang mapapasubo ako ngayong araw dahil ang mga ganitong salitang lumalabas sa bibig ng mga bata ay alam kong galing kay Dimitri. Ang galing niya magturo ng kalokohan sa mga bata dahil sa request ng mga anak ko wala akong choice kung hindi gawaran na mabilis ang halik sa pisngi niya si Dimitri. Mabilis lang naman yun pero ramdam kong malakas na kabog ng dibdib ko. Para ako isang teenager na kinikilig dahil kaharap ang kanyang crush. That's it, yun na yun. Narinig kong angal Dimitri, kagad ko itong pinandilatan. Hindi pa yata kontentong kulokay na to sa halik na binibigay ko sa kanya. Ano ba, tumigil ka na nga. Hindi ka na nakakatuwa, niinis kong bigkas. Sabay namang napatingin sa akin ng kambal. Why po kayo galit, mommy? Hindi naman bad si daddy eh. Si Lucia nang nagsalita. Kagad naman akong natameme, lalo na mapansin ko na may namuong luha na sa kanyang mga mata. Parang gusto ko tuloy kastiguhin itong si Dimitri. Ilang araw niya palang nakakasamang anak namin kung ano-anong naituro niya sa mga to. No, hindi galit si mommy. Makulit lang talaga si daddy niyo. Kaya pinagsasabihan ko siya, sagot ko naman. Umaasa ako na sana makinig sa akin ng kambal. Baka mauwi sa iyakan kapag hindi ko mapagbigyan sa nais nila. Okay, pero kiss mo ulit si daddy, sagot naman ni Lucio Chris. Hindi ko maiwasang mapangiwi, lalo nang muli akong mapasulyap kay Dimitri at kita kong pigil nitong pagtawa. Kung wala lang sa harap namin ng mga bata, parang gusto ko tuloy itong tadyakan. Gusto niya mag-kiss kami kaya humanda siya sa akin. Dadaan na muna siya sa mapagparusa kong mga kamay. Sige na sweetheart, pagbigyan na natin ng mga bata. I-kiss mo na ako. Narinig ko pang wika nitong itinuro pang sariling labi. Lalo ko naman itong pinandilatan. Ayaw yata ng mami niyo na i-kiss ako eh. Aalis na lang ako. Muling wika ni Dimitri kaya kagad ako napalapit sa kanya. Mariin kong hinawakan na magkabila nitong pisngi bago ko dinampi ang labi ko sa labi niya. Mabilis ang halik lang naman sanang gagawin ko. Pero nagulat na lang ako dahil bigla ako nitong hinawakan sa likurang bahagi ng aking ulo at diniin ako sa kanya. Naramdaman ko na lang ang mapusok nitong halik sa labi ko. Sinalakay pa nga ng dila niyang loob ng bibig ko na siyang labis kong kinagulat. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko dahil aaminin ko sa sarili ko na bigla ako nakaramdam ng pag-iinit ng buo kong katawan. Dahil sa halik na pinagsaluhan namin. Kung hindi ko pa narinig ang masayang tinig ng mga anak namin, hindi pa ako magigising sa katotohanan na may 2 pastit pa lang nanunood sa amin. Hiyang-hiya kagad na lumayo kay Dimitri. Mabuti na lang at kagad niya rin akong pinakawalan. Yay! Sigaw pa ng 2. Muli akong napatingin kay Dimitri at lalo nag-init ang pakaramdam ko na mapansin ko na nakatitig pa rin ito sa akin. May pinapahiwatig ang mga tingin niya kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Hindi kaba ng takot kung hindi kaba ng excitement. Ewan ko ba, siguro nga tuluyan na akong pinagkalulo ng sarili kong katawan. Hindi ko na rin makontrol ang nararamdaman ko sa kanya. Tuluyan ang bumigay ang malaking padar na pilit kong inihaharang sa pagitan naming 2. Okay na ba? I think kakain na ng dinner. Pautal-utal kong wika. Kagad namang napangiti si Dimitri kaya lalong nagrigodon sa kabang puso ko. Leche talaga? Ang hirap supili ng nararamdaman ko ngayon. Para kaming kompletong pamilya na sabay na lumabas ng kwarto. Karga ni Dimitri si Lucia Vera at hawak ko naman sa kanang kamay niya si Lucio Chris. Nandito na pala kayo. Sige na, iupo niyo ng mga bata sa upuan nila para maumpisahan na natin kumain. Kagad nabigkas ni Mama nang mapansin niyang pagdating namin sa dining area. Kagad naman kaming tumalima, samantalang ang 2 yaya ng kambal ay kaagad na lumapit. Silang nag-aantabay sa mga bata habang kumakain para makakain din kami ng maayos. Naging maayos naman ang mga sumunod na sandali. Habang kumakain kami, kapansin-pansin ang pagkikare ni Dimitri sa akin.
Siya na nga ang naglagay ng mga pagkain sa pinggan ko. Halos subuan niya na rin ako. Hindi ko naman maiwasang makaramdam ng hiya sa harap ng mga magulang ko. Paano ba naman kasi wala nang ibang ginawa si Dimitri sa buong oras ng pagkain namin kung hindi ang pagsilbihan ako? Ni hindi na nga ito halos makakain eh. Dimitri, ayos na ako at tupagin mo ng pagkain mo. Hindi ko pa nga maiwasang bulong sa kanya. Tanging pagngiti lang ang naging sagot nito. Bago nito sinalina ng orange juice ang baso ko. Sasawayin ko na sana siya ulit nang maramdaman ko ang biglaang pagdampi ng isa niyang palad sa hita ko. Parang biglang nanayong lahat ng balahibo ko sa katawan na magsimula nitong igalaw ang palad niya sa hita ko. Nagsisisi na ako kung bakit nagsuot ako ng maiksing shorts. Dahil sa lintik na maiksing shorts na ito, wala tuloy protection ng legs ko laban sa mainit na palad ni Dimitri.